Alright mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video at opinion. Meron na naman po tayong panonoorin. Ito'y galing sa Taong Kalye Channel. I-subscribe niyan, ilalagay ko yan sa description. Nagbabalita po yan ng mga patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. At si Kuya yung nagsasalita dyan. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. At eto na nga panonoorin natin kay BP Sara at saka kay Auntie Claire. Mukhang nagkakainitan na. Yan. Okay lang ba itsura ko? Parang kagigising lang. Napuyat kasi tayo, napagod kasi tayo. No? Claire Castro, may bagong banat kay BP Sara. Mainit na sagutan ng dalawa. Labanan ito ng tinatawag na magpinsan. Fake news daw yung magpinsan, di ba? May bago na namang fake news daw. Kasi ang ating BP Sara, kasama daw sa inaakusahan o ang tawag doon, allegedly, no? Kilala nyo na kung sino yun. Ngayon, fake news daw, sabi ni Auntie Claire. Alam nyo ang pinakamatindi dyan? Pagsalitain nyo yung si Madam Lisa, no? Pagsalitain nyo, ito ako, nandito ako sa inyong harapan. No? Yung mga ganun. Yeah? Nandito ako sa inyong harapan. Andito ako sa Malacanang. Ipakita mo yung video, mag-picture-picture ka kung talagang totoong nandiyan ka. Or, di ba? Kaso, marami kasing mga lumalabas na mga picture di umano, inaakusahan nilang fake news yung mga picture, no? Yung video style na dati na daw yun, ba't daw, no? Okay, sige. Panoorin na po natin ng sabay-sabay. Siyempre, bago ang lahat, kapag mabagal ang inyong internet, lagi ko kayong pinaalalahanan, magpalit na kayo kung mabagal yan. Dito na po kayo sa Fiber ni Juan. Nandyan po ang contact number. Baka available na po sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, i-play na ho natin. Ang pag-usapan po, tila walang katapusang sagutan po mga kabida, sa pagitan ho ni Yusek Claire Castro at saka ito hong si Vice President Sara Duterte, mga kabida. May panibagong banat po mga kabida, ito hong si Undersecretary Claire Castro, kay Vice President Sara Duterte po mga kabida, Tinawag po niyang fake news at source ng fake news ito hong si VP Sara, mga kabida. Matapos pong isiniwalat ng Vice Presidente sa isang interview na meron pong police report daw kung saan po doon sa police report na yon, doon po sa Amerika kung saan ay meron pong natagpuan na isang executive na wala na pong buhay mga kabida sa loob po ng isang hotel room. At doon daw sa hotel room na yon, magkakasama daw sila di umano. So, allegedly na naman ito mga kapatid. Nasabi nga, nabitawan na po ni BP Sara. Alam nyo, imbis na si Auntie Claire ang magsalita, pagsalitain nyo po si Madam Lisa. Mas pinakamatibay po yun. Pinakamatibay na ebidensya yun. Kasi si Madam Lisa, kapag may mga ganyan, parang mas kilala ko nga yun . Dahil kapag may sasabihin yun, nagpapa-interview pa nga yun . Di ba? Pero mga kapatid, nitong mga nakaraan, hindi ho natin siya napagkakakitaan ng live talaga. Yung purong-purong makukumbinsi kang siya talaga yun. Yung mga upload daw ho kasi, sabi ng ganon, ito'y mga recycle. Mga dati ng mga video, dati ng mga picture na pinagdidikit-dikit, something like that. Ngayon yung mga tao hindi nakukumbinsi. Karamihan pa nga yung mga pag nagla-like sila, ang ginagamit po nila yung tawa. Hindi sila naniniwala . Ngayon, labas pa rin po ng labas yung page na yon. Hindi natin alam, hindi ho talaga makauwi daw, allegedly ulit, si Madam Lisa, So, nandoon lang siya. Hindi siya pwedeng umuwi ng Pilipinas. Sabi daw, hindi naman natin kayang mabigyan ng ebidensya. Pero si BP Sara, iba po ang ating Vice President. Yung attorney na yan na Vice President, kapag nagsalita po yan, sa tingin ko lang, base sa aking opinion, meron niyang pinangahawakan kapag nagsasalita. Ibig sabihin, meron po siyang ebidensya. Si Auntie Claire, excuse me po,
May nabasa ako kasing comment, ewan ko kung nandoon pa sa isang video natin, na about po doon sa 7 pesos na bigas, dinilit daw po ni Madam Claire, si Auntie Claire, no? Ewan ko lang kung totoo, no? Hindi ko kasi natin yan na-update dahil ayoko pong puntahan yung kung ano man may channel yan si Auntie Claire. Ang sa akin lang, ito'y labanan ng dalawang attorney. Base lang sa aking pag-unawa, ano, isang matalinong attorney laban sa isang normal mode lang na attorney. Normal mode, no? Ewan ko kung mas mababa pa sa normal mode. Pero si Auntie Claire kasi, no, simula ho nang sinabi niya yung magpinsan, hindi naman daw sila magpinsan. Doon pa lang ho talagang napapailing na ako na attorney pala to. Yan. Yun lang mga kapatid. Pero no hate tayo kay Madam or Auntie Claire nating lahat. Paborito ko na kasi ito eh. Kapag ka nagsasalita ho ito, ako ay parang natatawa. Ganun tono niya, no? Yan, natatawa po ako sa kanya. Pero bantay ka po, Auntie Claire, dahil ang aming BP Sara, kapag siya ay nagsalita, yan, ganun siya magsalita. No? Baka magulat ka na lamang, meron siyang kalakip na ebidensya. Yan. Kaya, huwag kang masyadong manggigil dahil baka magulat ka na lang kaya pala nagsasalita ng ganyan si BP Sara, baka may matibay talagang ebidensya. Nakita niya mismo doon, no? Hindi na ito patungkol kung nasa Pilipinas ka o nasa ibang bansa ka. Ang pagkakaintindi ko kasi sa sinabi ni BP Sara na kasama daw sa sangkot, no? Parang inaakusahan. So, parang iniimbestigahan ganyan si Madam Lisa kasi kasama daw doon. Anong ginagawa naman ni Madam Lisa, no? Kumbaga ito'y sinabi ni BP Sara, hindi ho natin sinabi. Ngayon, inisip ko anong ang ginagawa ni Madam doon, ni Madam Lisa, no? Yun po kasi yung sinabi ni BP Sara na sangkot daw, no, ganyan. Malalaman natin yan kay BP Sara kung gaano ito katotoo kapag kahinamon ng katotohanan itong si BP Sara, halimbawang magpa-file sila ng libel, something like that. Baka yun po yung kasi parang nakikita ko kay BP Sara, pampuprovoke na to kay Madam Lisa o kaya dyan kay Auntie Claire. Sa totoo lang, dapat hindi niya na pinapatulan si Auntie Claire. Pero kapag the more na nagsasalita si Auntie Claire, tapos medyo magiging magkasalungat sa nangyayari, baka mahulog sila sa patibong ni BP Sara. Yan ang nakikita ko. Sige, kasuhan nyo ako libel. Na parang ganun lang, sige, kasuhan nyo ako. Kung talagang nandiyan si Madam Lisa nyo, di magpakita kayo. Ngayon, kung hindi, di pa kasuhan nyo ako libel. Bla bla bla. Kasi mabigat yung sinabi ni BP Sara, di ba? Sa kanya galing mismo na inaakusahan daw or sangkot sa dahil nga na overdose daw sa kulay puti. No? Oh. Ngayon, isipin mo na lang kung aakusahan mo si BP Sara tapos meron pala siyang matibay na ebidensya, durog ka. Kaya, ewan ko lang kung aakusahan talaga nila si BP Sara. Kasi nga, nagsalita si BP Sara, di ba? Ngayon, baka hindi na lang nila ilalibel, baka ang gagawin na lang nila pagsasalitain si Auntie Claire. Yan. Pero ang katotohanan laging lumalabas, lagi niyong tatandaan. Kung ang katotohanan ay talagang hindi totoo ang sinasabi ni BP Sara, lalabas at lalabas naman yan. Mananatili po yan. Pero kapag may pagsisinungaling na pangyayari at may matibay na ebidensya yung nag-aakusa, yari. Kahit pa magsalita ng magsalita, itong si Auntie Claire. Yun lang ho, base lang yan sa ating opinion. Okay, tuloy po tayo. Alright? And then dun po sa naturang room, andun daw si First Lady Lisa Marcos po mga kabida, no? Oo. Ayon po sa sinabi po ni Vice President Sara Duterte, kung saan po ay pinagbatayan niya yung police report
By the way, yung executive pala, yung nakitang patay ay ayon po sa Vice Presidente, allegedly na-overdose daw mga kabida, no? Oo. Ng isang substance o illegal substance, ano po. At Nako. Matinding akusasyon yan, mga kapatid. Dapat ilalibel nyo na yan si BP Sara. Subukan nyo. No? Pero, iniisip ko din, kakasuhan niya kaya talaga si BP Sara? Paano kung dun sila mabuko? Kasi magpapakitaan ng ebidensya yan. Lagot sila. mayroon pong nakuha daw dun sa loob ng kwarto na inihinala po ng mga polis, ano? Na isang cocaine, ano? Suspected cocaine, mga Ooh. kabida. So, yun po yung medyo nag-react ito hong si Undersecretary Castro, ano? Oo. Sa sinabi po ni VP Sara nang tanungin po mga kabida ng isang reporter, ano? Ng Malacanang Press Corps. At ang sabi po niya is fake news daw. Si VP Sara yung source po ng fake news. Okay? Meron pa nga siyang ipinakita, no, na mga pictures. Okay? Na nagpapatunay po na March 10 pa lang dumating na dito sa Pilipinas, ano? Ito hong si First Lady Lisa Marcos po, mga kabida. Pakita nyo. Hindi puro picture. Kasi hindi ho natural para sa akin. Sa akin lang. No? Hindi natural na si Madam Lisa, puro picture-picture lang. Hindi ko siya ganun nakilala. Kasi, alam mo, may pa-interview effect na parang akala mo artista. Naalala nyo kay Katon niya yung nagpa-interview siya. Doon pa lang. Isipin nyo pa lang yon, mga kaibigan, di ba? Paano pa kaya kung ganitong inaakusahan siya? Lalabas at magpapa-interview siya. Base lang sa aking pagkakakilala kay Madam Lisa, nagla-live pa nga, di ba? Oh. Bakit ngayon? Puro picture lang. Tapos yung mga picture, medyo kakaiba. Oh. Yun lang. Yun lang ang pagkakaunawa ko dyan. Isang araw, okay, nang arestuhin po itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano po? Okay? So, pakinggan muna natin ito hong press briefing, ano, ni Undersecretary Yusek Castro po, mga kabida, at pagkatapos niyan, magre-react po tayo. Ipaparinig po Ayan. namin din sa inyo, ano, ito hong banat ni Vice President Sara Duterte, ano, dun po sa sinabi po ni Undersecretary Castro na fake news ito hong si Vice Presidente po, mga kabida. Narito po. Grabe. In a recent interview, Vice President Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report. Cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Your comment po, ma'am. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Unang-una po, kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya? Ako, oo. Pero wala akong nakikitang ebidensya. Ganon kasi ako nagtitiwala kay BP Sara. Pero gusto ko pa rin syempre ng ebidensya. Yun ang pinakamatibay na gusto kong makita. Na nanggagaling sa Vice Presidente. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas, March 10, 2025. Dapat pag nagsasalita siya ng mga ganyan, dapat kasama niya na. O kaya, magsalita mismo. Di ba? Si Madam Lisa, no? Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. Oo. Ano? May records? Parang di niya mabigkas yung record ng maayos, ha? Tingnan natin. 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. May records? Ewan ko. May records, ewan ko. March 11, Baka records, no? Ano ba? nagkaroon po ng event
si First Lady Hmm. with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2020. Oo, pero nababasa ko lang yung mga comment ha. Hindi ko rin sigurado. Sabi ko ng mga nagko-comment, matagal na daw yun. Oo, may nababasa akong mga ganun. Pwede po ba natin ipakita? Ayan, pinakita. Yan. Sabi daw kasi yung iba editin. Makikita po natin, nakasama niya ang ilan sa mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Nandiyan po si Dr. Cristina Lim Yuson, National President, Mrs. Teresita Gonzalez, GSP Central Board Member, at si Mrs. Rosaline Davadilla, National Executive Director. Pero kung ito naman ay totoo, abay yari si BP Sara. No? Pero naniniwala ako kay BP Sara na kapag nagsasalita to, may kalakip to na ebidensya. No? March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Papaano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas, kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Ito Oh. Okay. po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang sa pamunuan, sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Naku, pati sa Girl Scout, wala daw paggalang. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. Oh. Bilang Vice Presidente, hindi po ba dapat inalam niya muna kung itong mga taong pong itong nabanggit ko from the Girl Scouts of the Philippines ay totoong nagkaroon ng meeting? Ba't ganyan siya magsalita? No? Parang akala wala akong hate. Natutuwa nga ako diyan eh. Kapag pinapanood ko po siya, natutuwa po ako sa mga pinagsasabi niya, ganun. Wala akong hate kay Auntie Claire nating lahat. Nakakatuwa dahil malalaman ng kanyang mga sinasabi. Auntie Claire. Love na love natin yan. Sa ating First Lady. Mm-hmm. So, tanong natin, dapat pa bang paliwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito? Yari ka pag ganyan. Madam, sa tingin ko lang, yari ka. Paano pag biglang isinalampak yung mga ebidensya pero hindi niya isasalampak mismo yan? Sa tingin ko lang ha. Kasi kung gusto nyo ng legalization na pagsasalampak, yun ang pwedeng gawin ni BP Sara. Basta maghain kayo. Yun. Hari pala to ng fake news. Dapat ito ipatawag din sa TRICOM. Diba? Kung hindi pwedeng ipatawag, akusahan na. Dali na agad sa korte. Dahil itong BP Sara na to, hindi maganda yung ganyang ginagawa niya. Dahil First Lady ho natin yun. Mga ganyan, di ba? Pero kung dadakdak lang ng dadakdak si Madam Claire, sa tingin ko lang, mas paniniwalaan pa rin ng mas maraming taong bayan itong ating BP Sara. Yan. Ako, mas naniniwala ako kay BP Sara. Kasi lumalabas si BP Sara di pagsalitain nyo rin si Madam Lisa. No, patambayin nyo sa mga park ng Luneta Park. Hindi. Patunayan mo lang sa Malacanang, no? Pakita mo, ganyan. Kung totoo talaga. Ayun po. So, ang sabi po ni Undersecretary Castro po makabida, no? Paano ho ma-connect ni Vice President Sara ito hong nangyari daw kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung saan po ay inaresto po siya nung March 11, okay, mga kabida, ng mga tauhan po ng Criminal Investigation and Detection Group, at dinala ho dun sa International Criminal Court. Dito ho sa kay First Lady Lisa Marcos, yung sinasabi po ni Vice President Sara Duterte na nasangkot yung kanyang pangalan dun po sa nangyaring krimen
doon po sa Estados Unidos po mga kabida, March 10 pa lang, andito na po sa Pilipinas. Hmm. Ang sinabi kasi ni VP Sa akin, kaya eto na, nakikita ko na yung dahilan. Kasi nung una tinatanong ko, ano bang nauna? Yung March 10 o March 11? So, kung hindi totoo ang sinasabi nila, ano, clear talaga, puti ka hindi magsalita. Kung hindi totoo ang kanilang mga sinasabi, kung totoo man na ang ating ng ating First Lady ay nasa ibang bansa at naakusahan, malaki ho kasing balita yon. At kapag kamalaking balita yon, pwedeng pagtakpan ng pag-aresto kay Tatay Digong. At yun, dun natututok ang mga tao. So para kasing diversion po ang nakikita ko mga kaibigan na si Madam Lisa may nangyari. Halimbawa lang, no, ito yung sample, ito yung vision na nakikita ko. Si Madam Lisa nasangkot sa mga ganyan-ganyan according to BP Sara, na kinabukasan naman ay kinuha si Tatay Digong. Siyempre, mas malaking issue yon. Ngayon, mapagtatakpan nung issue na yon na pagdakip kay Tatay Digong issue, Tatay Digong issue, Tatay Digong issue, tapos issue kay Madam Lisa, kumarampot na lang kasi nga walang nagbalita. Ganyan na lang. Pero ANC parang binalita nila yon mga kapatid eh. Di ba kumalat yun nun pero parang hindi napansin, walang nag-ingay na mga media. Ganyan. Yun lang ang nakikita ko, no? Ngayon, mapagtatakpan niya yan. Galit yung mga maraming tao sa issue na to, yung Tatay Digong. Ngayon, ito, nangangamoy. Kumbaga, pilit kumakawala. Malaking issue rin to Pilit kumakawala pero nakakulob. Parang ganyan lang siya kaperanggot. No? Nakakulob siya. Hanggat maaari kung kayang pagtakpan. Ito'y vision ko lang Ayan. Pagtakpan ng pagtakpan. Pero kapag ito, nanghina na yung issue, yan, dito na naman sila gagalaw. Yung mga bycam, yan, yun yung mga issue, marami yan ang pinagtatakpan nila. Yan, nangangamoy lahat yan mga kapatid. Tapos ito meron na namang bagong diversion. Yung kay Pulong. Kay Pulong naman, no? Ganun ho, mga nakikita ko. Tatapal at tatapal sila. Bakit kay Pulong? Kasi yung bigas, isang araw lang pala. Di umano, no? Pero itutuloy naman daw. 'Di ba? Yung bigas ho, niloloko ho tayo. Base lang ho 'yan sa aking opinion. Para na ho kasi tayong tinatarantado, niloloko, binubobo. Inisang araw nyo lang, pero kung maibalita ninyo ilang araw nyong ibinabalita na mayroon ng bigas na 20 pesos, darating na, no? Tapos isang araw lang, cha-cha-cha. Paano nyo ipagtatanggol? Paano nyo ipagtatanggol yung administrasyon na ganito? Depende na lang kapag kabayad ka, ilulunukin mo na lang yun Tapos ibablog mo, pagtatanggol mo pa rin kahit alam mo nang nakikita mong mali. Ito'y base lamang sa aking opinion. Hindi, totoo ho, na mahirap na ho talagang ipagtanggol ito kapag ka walang malaking bayad. Yun lang, base lang ho sa aking opinion. Kasi ako, puro po tayo galing ho sa loob natin nung ipinagtanggol natin yang pong administrasyon dati nakasama ni BP Sara sa Uniteam. Marami rin pong mga vlogger. Marami rin pong mga vlogger na nagsibaligtaran na o kaya bumitaw na sila sa ating Pangulo dahil nga hindi na rin nila kayang ipagtanggol. Yan. Yun yung mga puro, mga hindi bayad. Sa tingin ko lang, dahil ito'y aking opinion lang. Pero mga kapatid, sa lahat ho ng naniniwala sa mga Duterte, napakalawak ho ng inyong pag-unawa. Napakalawak ng inyong pag-unawa dahil nakikita ninyo na mabuti ang Duterte, may nagagawa ang Duterte. Dun sa mga hindi nakakakita na may nagagawa ang Duterte, tawag po talaga sa kanila mangmang, hindi magbabago yun. Di ba? Ano man tawag sa kanila? Ano man tawagin mo silang matalino? Siguro sa ibang bagay, matalino sila. Pero hindi mo kasi nakikita ang Davao City. Hindi mo nakikita yung mga nagagawa ni Bibi Sara at saka ng ating presidenteng Duterte. Kasi nga,
pinagtatakpan na nila. Lalo, huwag kang maging 80-80.